Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, ipagpatuloy po natin ang ating pagpapaliwanag sa karapatan ng mga kabaihan bilang asawa. Ngayon, nandito tayo sa pang-15 po mga kapatid. Pang-15. Natapos natin yung pang-14, yung pangailangan niya sa tahanan, sa bahay. Pang-15 mga kapatid, adamul idrar bizzawja. Huwag ipahamak, huwag pahirapan ang asawa. Huwag pahirapan at huwag ipahamak. Itong pamaraan ito mga kapatid ay pangkaraniwan sa lahat ng Muslim. Kabilang dun sa tinatawag na usulul Islam. Kabilang dun sa pinakaugat ng Islam. Na kung saan ang pagpapahamak sa kapwa ay haram. Malaking kasalanan. Ay kung malaking kasalanan na ipahamak mo ang ibang tao, ay lalong malaking kasalanan kung ang pinapahamak mo ay ang iyong sariling asawa. Actually, maraming maaring mangyari na bilang pagpapahamak. Halimbawa, gagamitin mo sa kasalanan ang asawa mo. Allahu Akbar. Naalala ko tuloy noon kami ay nasa Saudi Arabia. Ay merong kasing lumitaw na maling transaction. Which is merong pandadaya, panluluko sa bentahan na pautang at may garantiya. Ibig sabihin, panluluko na nga, may kasulatan pa na panluluko, ay merong sa isa mag-asawa, pwede natin sabihin, pinahamak na yung asawa niya dahil kumbaga sabi niya kailangan ikaw mag-witness, ganito ganyan sa aking matalik na kaibigan. Hindi naman siya ang nangungutang, matalik na ang kaibigan. Yung nangungutang na yun, hindi na nagbayad. Bukod sa maling pamaraan pangutang kasi merong riba, hindi nagbayad. Naging kawawa si asawa. Pinahamak siya ng asawa niya. Yung mga ganon. Hindi pwedeng ilagay sa kapahamakan ng iyong asawa. Babae man o lalaki. Kasi general pangkalahatan na sistema na bawal sa atin. Katulad ka nung hadith ni Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Sabi ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar. Ito authentic na hadith na ang nagsalaysa si Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, nagdesisyon, sabi niya, la darara wala dirar. Hindi mo
Hindi ka gumawa ng anumang bagay na ikapapahamak ng iba o ikapapahamak mo. Ha? Dalawa, no? Huwag ka gumawa ng kapahamakan sa iba at huwag kang gumawa ng kapahamakan sa sarili mo. Ano yung sabihin ng kapahamakan? Katulad ng pag-suicide, pagpakamatay, paglalasing, tikim ng o paggamit ng masamang gamot, yung drugs. Ang tawag doon, dirar. Sabihin, sinisira mo ang sarili mo. Kaya, huwag mo ipahamak ang iba at huwag mo rin ipahamak ang sarili mo. Yun ang sinabi ng Propeta sallallahu na ito'y ipinagbabawal. Kabilang doon sa pagpapahamak sa iba, kung sa asawang pag-uusapan, yung pamamalo, sampal, suntok, sipa, bawal yun sa Islam. Haram yun mga kapatid. Kayo mga kalalakihan. Bawal sampal, bawal suntok, bawal sipa. Ibig sabihin, kapag pinalo mo ang asawa mo, ay yung pamalo na hindi masakit. Sabi nga, sa halimbawa sa Islam, yung taraf of thawb, sabihin yung dulo ng tela ng damit. Yun lang. Yun lang ang pwedeng pamalo. Allahu Akbar. Kaya yun yung la darar, yun yung kahulugan ng la darar. Hindi mo pwedeng ipahamak, saktan, pahirapan ang iyong asawa. Allahu Akbar. Kaya ibig sabihin nun, karapatan ng babae bilang asawa na huwag siyang ipahamak ng kanyang asawa. Huwag siyang saktan, pahirapan ng kanyang asawa. Karapatan niya yun. Ibig sabihin, dito sa mga karapatan ito kapag nangyari mga kapatid, ay pwede siyang pinahintulutan siya ng batas ng Islam, hukuman ng Islam na magreklamo kapag nangyari ito sa kanya. Na which is, kung sakali, dahil sa nahirapan siya talaga, ang babae, dito magkakaroon siya ng karapatan ng divorce. Pero hindi siya ang maghiwalay sa sarili niya, kundi ang magpahiwalay sa kanilang hukuman. Ganun sa Islam kasi. Hindi kasi hawak ng babae ang talak, yung paghiwalay, pero pwede siya magreklamo at kung naging katanggap-tanggap, nakita ng hukuman, makatuwiran ng kanyang reklamo at gusto niya makipaghiwalay sa kanyang asawa, ay may karapatan siya. Nagkaroon siya ng karapatan. Sino ang pahiwalay? Hukom. Okay. Kasi wala sa kamay niya, pero sa hukuman. At kung walang hukuman, bago makarating sa hukuman, ang susumbungan nilang dalawang mag-asawa ay hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ibig sabihin yung pamilya, yung mga magulang nila, yung mga both side ng babae sa side ng lalaki. Okay. Yun yung patungkol sa bagay ng mga kapatid. Panghuli na ipapaliwanag natin, ito yung tinatawag na tatlo kasi ito eh. So, isa-isahin natin. Isa-isahin natin yung paliwanag na ito mga kapatid. Na pang-16 na karapatan ng babae. Ito ay tatlo na magkakasunod. An-nafaqa, al-kiswa, was-sukna. Tatlo to eh. Lahat na magkakasunod na karapatan. Basta ano Una-una, panunustos sa kanyang pangangailangan. Pangalawa, ang kanyang pananamit. Pangatlo, ang kanyang tahanan. Ganoon siya ng bahay. Kaya kayong mga hanggat maaari, kayong mga mamas boy na mga kalakihan, hanggat maaari, kapag ikinondisyon ng pamilya ng babae na kailangan magkaroon siya ng bahay, magkaroon siya ng bahay. Karapatan nila, kasama doon sa karapatan nila. Asukna. Allahu Akbar.
Sabihin, hindi mo siya ititira sa iyong mga magulang para magkaroon siya ng privacy. Sarili niyang bahay. Okay. Balikan natin yung an-nafaka. Itong bagay nito mga kapatid ay bil ma'ruf. Nandito pa rin yung bil ma'ruf. Sabihin yung gastos, pananamit, at saka tahanan, bil ma'ruf. Ay, ibig sabihin ng bil ma'ruf ay yung pangkaraniwang dun sa lugar. Katulad pa rin sinasabi ko, kung ang lugar ay nasa syudad at kaya naman ng lalaki, kasi hindi naman pwedeng siya pilitin sa hindi na kaya. Sabihin, nasa syudad kayo. Kailangan niya ng marangal na bahay. Kailangan niya ng mga gamit na ginagamit dun sa syudad, ginagamit ng mga pangkaraniwang tao doon. Kailangan i-provide ihanda ng lalaki dun sa bahay. Yun ang tinatawag na nafaka. Kaya itong nafaka na ito, bil ma'ruf, yung pangangailangan niyang pananalapi, sabihin gagastusin niya. Yung gagastusin niya ay kailangan ihanda ng lalaki yung gagastusin na yun. Ayon sa kanyang kakayanan. Ganon din yung pananamit. Lalo na sa babae, mga kapatid, kasi ang pananamit maselan. Maselan na usapin ang pananamit sa kababaihan kasi hindi katulad ng lalaki na simple lang aming damit ng mga kalakihan. Hindi. Sa mga kababaihan, kung sa pananamit ang pag-uusapan, lalo siyempre pag natural, harap sila sa tao o lalabas sila sa kanilang tahanan, ang kanilang pananamit kailangan kumpleto. Kasi matakpan ang kanilang maselan na katawan, ibig sabihin, buong katawan ng babae kasi maselan. Hindi lang inobliga ang babae sa maraming scholar na matakpan ang kanyang mukha at ang kanyang palad ng kamay at saka paa. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kailangan talaga yun, yung pananamit. Ganun din yung, siyempre, bahay. Kaya lahat ng mga ito, mga kapatid, bil ma'ruf, sabihin ng bil ma'ruf, ay sa pangkaraniwang pangangailangan sa loob ng kanyang komunidad. Kung sa malayong lugar, na malayong sa kabiasnan, ibig sabihin sa mga tinatawag natin probinsya, maaaring magkaiba ng konti kapag sa syudad. Diba? Kaya yung pangailangan niya na ayon dun sa kanyang kinalalagyan na lugar. Ngayon, dito sa unang-una yung tinatawag na an-nafaka. Ibig sabihin, yung panggastos. Ano ang kailangan doon sa panggastos na yon? Ito ang unang-unang katibayan nasa banal na Quran, Surah At-Talaq. Surah At-Talaq, Surah 65, Ayah 7. Ganito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Gagasta ang sino mang may kakayanan ayon sa kanyang kakayanan. Ang tinutukoy nitong lalaki. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Sino man na medyo gipit ang kanyang kabuhayan, ay gagasta siya mula doon sa ipinagkaloob ng Allah sa kanya na kabuhayan.
Ibig sabihin, doon sa kanyang kakayanan. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. At hindi pinag-utos ng Allah sa sino man ang gumawa ng bagay na maliban doon sa kanya ipinagkaloob. Sabihin doon sa kakayanan na meron siya. Sayaj'al Allah ba'da usri yusra. At ang Allah subhanahu wa ta'ala tiyak na ilalagay niya o magkakaroon siya ng maluwag na sitwasyon, kalagayan, pagkalipas ng mahigpit o masikip na pamumuhay. Ibig sabihin natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, inilaan niya sa iyo ang maluwag na pamumuhay pagkalaan o pagkalipas ng mahirap na pamumuhay. Ibig sabihin, basta kumilos ka lang, darating ang panahon, darating sa iyo ang kaginhawaan. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Mga kapatid, pagpatuloy natin yung mga katibayan dun sa pinakahuli na karapatan ng babae na pinakamahalaga sa lahat. Naipaliwanag natin yung ibig sabihin yung gastusan, ibig sabihin yung panggastos. Pangalawang aya, yun ang unang aya. Na ibig sabihin ng dun sa unang aya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, liyunfiq ala al-mawludi waliduhu aw waliyuhu bihasbi qudrati. Ibig sabihin, gagasta ang asawa, sa kanyang pamilya, ayon sa kung ano ang kanyang kakayanan. Okay. Yun ang paliwanag sa tafsir nung aya na Surah Talaq, aya na number 7. Pangalawang aya, ito ay nasa Surah Al-Baqarah. Sabi ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nararapat sa sinumang ama. Mawludi lahu, ibig sabihin ng ama, magulang bilang ama, sabihin ng asawa. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na buhayin sila, ibigay sa kanilang kabuhayan, at ganun din ang kanilang pananamit. Bil ma'ruf, ayon sa pangkaraniwan na alam ng karamihan doon sa lugar na yun ang nararapat. Ibig sabihin yung ayon sa ginagawa ng pangkaraniwang tao. Allahu Akbar. Ito sa Surah Al-Baqarah, mga kapatid. Aya 233. Actually, pinag-usapan kasi dito, mga kapatid, yung paggasta ng lalaki doon sa kanyang asawa sa period ng talak. So, yung period ng
paghiwalay kasi meron tinatawag na idda. Yung idda yung 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, kahit nagkahiwalay na sila, ay siya pa rin dapat na gumasta. Ay kung nagkahiwalay na sila, siya pa rin dapat na gumasta sa loob ng 3 buwan after ng paghiwalay nila. Mano pa kaya bago sila maghiwalay? Mas lalong higit. Diba? Anong paliwanag ni Ibn Kathir sa aya na ito sa Baqarah? Rahimahullah, sabi niya, wa ala walidi tifli nafaqatul walidat. Dapat dun sa ama nung bata, pagkatapos maghiwalay ng kanilang mga magulang, ay merong bata. Meron silang anak. Sabi niya, dapat na ang pangailangan, panggastos ng bata, ng mga anak, ay dapat na ito'y gawin ng ama, ganon din sa kanyang ina. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf bima jarat bihi adatu amsalihin. Ibig sabihin, ganon din sa pananamit, ayon sa kung ano ang nakasanayan, nakagawian, na pamamaraan ng pamumuhay sa katulad nila. Okay, tingnan mga kapatid Min ghairi israfin wala ikhtar, hindi yung sobra-sobra, hindi naman yung matindi ang paghigpit. Bihasabi qudratihi fi yasarihi wa tawsutihi wa iqtarihi. Sabi na ayon sa kanyang pangailangan na siya ay kung siya nasa kaluwagan o yung pangkaraniwan kapag siya ay medyo naghihirap. Ang punto kasi dito mga kapatid, linawin ko yung bakit napasama ang anak. Tingnan yung practicality ng Islam nakarapatan ng babae. Ang punto kasi dito mga kapatid ay ganito. Kung sakali nagkahiwalay ang mag-asawa at mayroon silang mga anak at ang desisyon, at ganito naman ang kadalasan kapag mabuting ina naman ng babae, ang desisyon ay ang mga anak ay manatili sa kanilang ina. Kung ang mga anak nung naghiwalay na mag-asawa ay manatili sa kanilang ina, ibig sabihin, ang pangangailangan nilang lahat, pangangailangan ng mga bata at pangangailangan ng nanay, ay ipoprovide ng tatay. Kaya mali yung pagkakaintindi ng iba, ito meron ako rin na ganito nasabi na pag naghiwalay na tayo, ang gagastusan ko na yung pangangailangan ng anak ko, ikaw wala na. Hindi. Habang ang mga anak po ay nandun sa dati mong asawa, ang panggastos, damit, pangangailangan ng asawa mo ay sa iyo pa rin manggagaling. Karapatan ng babae yun. Allahu Akbar. Karapatan niya. Opo. Karapatan ng babae yun. Hindi yung, halimbawa, ikaw bilang isang lalaki, naiwalay ka sa asawa mo, meron kayong mga anak, sabi mo, hindi, ang panggastos ng mga anak ko lang ang kailangan kong ibibigay sa'yo. Pero sa'yo, bahala ka na sa sarili mo. Hindi ganun sa Islam, mga kapatid. Hindi ganun sa Islam. Maano kaya kung ipinaalaga mo yung mga anak mo? Ay kung pinaalaga mo sa bayaran, yung binabayaran na nag-aalaga, di magbabayad ka doon sa nag-aalaga at lahat ng pangailangan ng nag-aalaga, bibigay mo. Maano pa kaya ang nag-aalaga sa kanila, mismo nanay nila? Kaya hanggat nandun sa loob, sa ilalim ng pangangalaga ng asawa na nahiwalay sa lalaki, si babae na nahiwalay sa lalaki, hanggat siya nangangalaga ng kanilang anak na mag-asawa, ang panggastos ay karapatan niya, karapatan ng babae, mula sa ama ng mga bata, mula sa kanyang asawa. Yun ang batas sa Islam na napaka-practical. Oo naman, siya nag-aalaga, pero hindi mo siya gagastusan. Bakit? Yung inaalagaan ba niya, anak niya lang, hindi mo anak? Anak niyong dalawa. Kaya may karapatan siya na sa kanyang panggastos, lahat ng pangailangan niya, panggastos niya, pananamit niya, tirahan niya, lahat ng pangailangan niya, pambayad ng kurente, pambayad ng tubig, pambayad ng internet, pambayad ng telepono, lahat nun, ibabayaran mo dun sa kung saan sila nakatira. Bilang lalaki, karapatan niya yon.
Yung panustos na yun, karapatan ng babae. Kung siya ang nag-aalaga ng inyong mga anak. Pero kung wala kayong mga anak, ang karapatan lang niya ng babae, ang panustos niya lahat ng pangailangan niya sa loob ng 3 buwan. Kung wala kayong anak. Pero kung meron kayong anak na inalagaan, ito ay manatili yung panustos mo, hindi mababawasan sa kanya. Dahil siya nag-aalaga ng inyong mga anak. Allahu Akbar. Kaya nga, itong aya na pinaliwanag ni Ibn Kathir, sabi niya, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yung ama ng bata, ay siya pa rin ang narapat na gumasta doon sa pangangailangan, siya ang manustos doon sa pangangailangan ng kanyang asawa na hiniwalayan niya. Katulad siya sabi ko, 3 buwan, yun ang tinatawag na idda kung wala silang anak. Pero mahabang panahon kung meron silang anak na ang nag-aalaga ng anak ay yung ina. Ay gagasta ang pagpanunustusan ng ama na asawa ng babae na hiniwalayan, yung lahat ng pangailangan ng babae. Ano mga kapatid, malinaw? Huwag niyong sabihin sa mga asawa ng hiniwalayan na meron kayong anak, ha? Ang pangkaso sa mga anak ko lang, ako ang gagawa, pero sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Walang ganun sa Islam, mga kapatid. Kasalanan yun. Di kunin mo yung mga anak mo, ikaw mag-aalaga. Huwag mong paalagaan sa kanya. Kung pinaalagaan mo sa kanya, ay hanggat na doon sila, ikaw ang gagastos. Pag hindi, 3 buwan lang, yung idda lang. Allahu Akbar. Yun ang katibayan, mga kapatid, sa Quran. Yung 2 aya na yun, una sa aya na Suratul Baqarah, pangalawa sa aya na Suratul Talaq. Allahu Akbar. Ano naman ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Itong sinabi ng Propeta ayon sa hadith ni Jabir, nung sinabi ng Propeta, tingnan yung kahalagahan nila bilang mga kababaihan. Doon pa mismo pinaliwanag ng Propeta sa panahon ng Hajj. Panahon ng Hajj, mga kapatid. Doon sa panahon ng Hajj, ayon sa pagsalaysay ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu an. Ito yung hadis na ito, yung sinabi ng Propeta nung sila ay nasa Hajj. At dito, malinaw na malinaw ang pagkasabi ng Propeta sa authentic na hadith na ito. Anong sabi niya? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Jabir ibn Abdullah, sabi niya, ittaqullaha fin nisa. Matakot kayo sa Allah dahil sa inyong mga asawa. Fa innahunna awanun indakum. Ibig sabihin nun, sundin yung batas ng Allah kung paano ang pinag-utos ng Allah na inyong pakikitungo sa inyong mga asawa. Fa innahunna awanun indakum. Dahil sabi ng Propeta, ang inyong mga asawa ay parang bihag sa inyo. Okay, papaliwanag ko bihag na yun. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Ito ay napasa inyo. Sabihin, napasa inyo, naging asawa ninyo ang mga ito. Bi amanatillah, na bilang pagkatiwala na mula sa Allah. Allahu Akbar. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. At naging halal sila sa inyo. Ibig sabihin, ipinahintulot siya sa inyo na kayo ay makisama, makipagtalik sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Allah. Walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dahil doon ay karapatan nila sa inyo na buhayin sila sa pangkaraniwang pamumuhay at damitan sila sa pangkaraniwang pananamit. Okay. Yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, awanon na indakum, sabi niya ay para sila ay mga bihag sa inyo. Unang-unang dahilan, sabi ng mga scholar, unang-unang dahilan bakit tinawag ng Propeta na bihag sila, yung mga asawa natin, bihag natin sila. Unang-una kasi, ang mga kababaihan
ay mga mahihina. Sila mga mahihina na kung saan sila dahil sa kanilang kahinaan ay nakasandal lang sila sa atin. Nakasandal lang sila sa atin. Okay? At dahil nakasandal lang sila sa atin, ito sa sino man ang nakasubok ng mabuting pamaraan ng pakikitungo sa asawa. Dahil sa nakasandal lang sila sa atin, ang totoo mga kapatid, kahit yung mga babae na mga matatapang, mga malakas, pagdating sa asawa, manghihina yan eh. Bakit? Kapag binabuti mo ang pakikitungo sa kanya, yung kanilang kahinaan nakuha mo. Kapag minabuti natin ang pakikitungo natin sa ating mga asawa, nakuha natin ang kanilang kahinaan na kung kaya sila ay maging sunod-sunuran sa atin. At totoo ito mga kapatid. Totoo. Kahit gaano kalakas, gaano katapang ang mga babae, kapag naging mabuti tayo sa kanila, ay nakuha natin ang kanilang kahinaan, kaya mamahalin na tayo ng todo. Totoo yun. Maliban sa inyong mga kalakihan, hindi marunong makitungo sa kanilang mga asawa. Pangalawa, bakit nabihag natin sila? Kung sila nabihag? Kasi, baka saan nabihag natin ang kanilang pag-ibig. Una. Yung puso nila nabihag natin. Pangalawa, dahil sila ay nasa ilalim ng pangalaga ng kanilang mga ama. Subalit, nung naging asawa natin sila, yung pangangasiwa na iyon, pangangalaga sa kanila ay nalipat mula sa kanilang mga ama patungo sa atin ng mga kalakihan. Kaya, hindi na sila dapat na sumunod sa anuman ng gusto ng kanilang ama kung hindi tayo nagpahintulot. Halimbawa na lang Sabi nung ama na may sakit, matanda na. Sabi ni anak, dito ka muna sa akin kasi alagaan mo na ako kasi matanda na ako. Pag hindi ka nagpahintulot na lalaki, hindi nila pwedeng gawin yun. Tingnan nyo magulang na yun Ibig sabihin kasi, nung kinasal kayo, nung ama niya, nasabi na, kinasal ko kayo ng aking anak, kasi ganito at ganon, yung pangangalaga at pangangasiwa at pangungontrol sa kanila ay napunta sa iyo bilang lalaki. Kaya nabihag mo si babae sa ganung kaparaanan. Imbis na siya maging sunod-sunuran sa kanyang ama, kailangan maging sunod-sunuran na ngayon sa iyo. Siyempre, ayon sa batas ng Islam. At ganun din, kapag nabihag mo ang kanilang puso, ay lalong maging sunod-sunuran sila sa iyo. At yun talaga yung nature ng babae, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa hindi. Yun talaga nature ng babae. Pag nabihag mo ang kanilang puso na sa yung magandang pakikitungo sa kanila sa lahat ng larangan, maging sunod-sunuran sila. At ako, marami akong nakita na ganito. Mga matatapang, mga magagaling, sabihin natin, mga matitigas mga kabaihan. Dahil sa nakuha sila nung nabihag sila nung asawa nila, kanilang mga puso, naging sunod-sunuran sila. Kaya nung sinabi ng propeta na sila ay bihag ninyo. Nabihag ninyo sa tamang pamaraan, kaya naging sunod-sunuran sila sa inyo at nalipat ang pamamahala sa kanila mula sa kanilang mga ama. Kaya nasa ilalim na ng inyong kaharian ang inyong asawa. Yun ang totoo. Na kung kaya, dapat natin ibigay sa kanila ang kanilang karapatan. Maraming salamat mga kapatid. Hindi pa tayo tapos. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.